Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martinez. Wala kang marinig mula nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ang mga critics niya, pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yan maganda, yan ang role model ng isang ombudsman. Kaya hindi papasa dyan si Secretary Boying Rimulya dahil doon sa mga. Pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself para sa isang ombudsman. Ngayong ating assessment, batay lamang yon sa facts. Yung kanyang mga inasal bilang Secretary of Justice. Walang personalan niya. Katunayan, kung titingnan mo yung unang upo niya pa lang, pinagtanggol ko yan si Secretary Boying Rimulya. Nung ang kanyang anak ay maimbulto sa hindi umanong drug trafficking. At gusto ng marami na pagbitiwin siya sa tungkulin sapagkat yung daw anak ay involved. Kaya sabi natin, hindi pa pwede. Kung ano man ang kasalanan ng anak, kung totoo man, hindi po pwede yung kasalanan niya, ililipat mo, ipapatong mo doon sa ama at siya ang paparusahan mo. Kaya pinagtanggol natin yan si Boying Rimulya. Pero ngayon, mahirap ipagtanggol na kanyang pagka-apply sa ombudsman sapagkat sinusuri natin yung mga ginawa niya nung siya ay Secretary of Justice. Talagang hinusgahan niya kagad ang Secretary of Justice dapat dahil yung mga piskal o prosecutor ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, hindi ka dapat magsasalita na mai-influensya mo yung mga nasa baba. Kasi nung panahon, nung kasagsagan ng kaso ni Bantag, Tebes, sino pa? Kibuloy, Go, Duterte. Di ba yung mga kasagsagan, palaging ang kanyang mga pahayag guilty as hell na, wala pa nga preliminary investigation. Hindi po pwede yan sa ombudsman. Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martinez. Wala kang marinig mula nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ang mga critics niya, pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yan maganda, yan ang role model ng isang ombudsman. Kaya hindi papasa dyan si Secretary Boying Rimulya dahil doon sa mga. Pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well
for himself para sa isang ombudsman. Pero sakali, Attorney Sal, kung maging ombudsman nga talaga si Justice Secretary Remulla at ganun din yung magiging gawin niya as ombudsman, mari po ba yung maging grounds for him to be impeached? Kasi I think impeachable officer din po yung ombudsman. Siyempre, basta ikaw ay magpakita ng bias at kitang-kita ang ebidensya, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin at nilalabag mo pagtitiwala na binigay sa iyo ng sambayanan at ang paglabag mo sa iyong sinumpang tungkulin. That's an impeachable offense. Sa kabila ng 20 pesos na bigas, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagugutom. Would you like to comment further on that? Wala na, talagang palagi naman ganyan ang problema natin hanggang hindi mo tinutugunan yung mga pangunahing problema sa agrikultura. Wala talagang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Hindi mo pa napapansin. Paulit-ulit lang yung problema sa punto ng pagtaas ng mga bilihin, basic commodities, yung pangangailangan ng mga magsasaka, sa irigasyon, sa lupang sinasaka, sa fertilizer. Walang. Paulit-ulit lang eh. Nakakasawa. Pagdating naman po sa issue about sa ICC pa rin po, Attorney Sal, nakakalungkot ayon kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng gobyerno na unahin ang paggasta para sa pagbiyahe ng mga umano'y saksi laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay patungong Netherlands. Imbes daw na bigyang prioridad ang pagsagip sa mga Pilipinong apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ayon kay VP Sara ay malinaw na mas inuuna ng administrasyon ang politika at paninira kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, makatarungan ba ang desisyon ng gobyerno na unahin yung paggastos para sa mga witness laban kay dating Pangulong Duterte kaysa sa mga agarang pagtulong sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Middle East? Obviously, hindi. Kasi una-una, paulit-ulit sila sinasabi na walang jurisdiction. Pero sila ang nagpa-aresto. Walang jurisdiction, hindi sila magko-cooperate. Pero ayan, yung mga di umanong mga testigo, hindi mo malaman kung totoo yan o hindi. Gagastosan pa nila. Palaging ang kontra doon sa kanilang mga pahayag. Kaya wala. Kawawa talaga ang bansa natin. Kailangan talaga rito revolutionary government. Hanggang ngayon pa rin ay hindi pa rin talaga ma-confirm kung talaga bang sa Taal Lake ibinaon yung mga bangkay or kung saang lugar po ba. Ano po ang masasabi ninyo dito? Isa lang ibig sabihin niya, yung whistleblower, puro kwento kotsero. Kasi sinasabi niya, aabot sa 100 di umano, ang alam niyang pinapatay at tinapon yan sa lake. Bakit meron pa sa ibang lugar? Ay, sinasabi nila sa ibang lugar, pinuntahan daw nila, naghahanap sila ng mga remains. Pero sila rin ang nagsasabi na sakaya sa impormasyon nila, bago binaon daw sa lupa, sinunog muna. Kung sinunog, di mo na matitira, amo. Ano pang ibabawin mo sa lupa? Kaya nakakatawa yung mga nakakaduda. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, may halo pa rin pong politika itong mga isyong ito? Ang tingin ko, ang nangyayari dyan, negosyo yan eh. Pag may negosyo ka, may mga kalabang klase ng negosyo. Baka tungkol sa negosyo yan. Para sa illegal drugs. Kaya maraming napatay nun, di ba? Maraming napatay kasi kaka-11 yan. May ibang grupo, sila nagpapatayan.